Ito ay kwento na hindi ko akalaing ipadadala ko dito dahil mas nais ng lolo ko ng tahimik at simpleng buhay, pati ang pagtulong ng walang bukang bibig. Ngunit ang istoryang ito ay tiyak magbibigay kilabot at malalim na palaisipan mula sa bumabalot na hiwaga. Kung kaya ay nais ko ding marinig ang kanyang payak na kwento sa makulit na bersyon niyo pong ito, Sir Kulas. Mangingisda ang tatay ng lolo ko, at nang magkapamilya ito ay lumipat sila sa hindi kalayuan malapit sa may pusod ng kabundukan. Isang araw, naglilinis ng kanilang bakuran si Lolo Eseng na noon ay binata pa lamang. Ito daw ay utos ng kanyang ama para sa gagawing pwesto ng manukan nila. Nang biglang isang kaibigan ng tatay niya ang humahangos sa may tapat ng bahay nila. Naika nito, magmadali sila at ipatawag daw ang kilalang manggagamot sa may lugar nila dahil malubha na ang kalagayan ng lolo niya. Labis itong nag-aalala dahil napakalapit nito sa may lolo niya at nang kanya nga itong masilayan ay nalungkot siya dahil mukhang hindi na nga magtatagal ang lolo niya. Lubhang nagkasakit ang lolo nito. Hindi malaman kung ano ang dumapo dito. Na ilang manggagamot at nilapitang doktor na ang sinangguni nila ay talagang tinatapik lamang sa balikat ang ama niya. At isang gabi, dinalhan niya ng may higop na mainit na sabaw ang lolo niya na nakakailang subo pa lamang daw ito ay agad siyang pinahinto at may ibinulong ito. Naika ng kanyang lolo, pumunta daw siya sa may likod ng kanilang bahay at usalin ang ilang kataga sa inabot nitong hawak na maliit na libreta at sa huli ng kanyang paglilita niya ay banggitin ang pangalan niya. Nadala ng pagmamahal sa kanyang lolo ay nais niyang masubukan ang lahat ng kanyang makakaya na yun lamang ang magagawa niya. Madali niyang tinungo ang sinasabing lugar nito at sa may gitna ng dilim, doon sa malawak at madawag na likod bahay na kakahuyan, inusal niya ang laman ng hawak na maliit na libreta. Nanginginig man ay pilit niyang binigkas ang mga kakaibang salita at nang matapos banggitin ang pangalan ng lolo niya ay biglang kusang namatay ang hawak niyang kandila. Ilang sandali itong hindi kumikilos at nang makabawi sa lakas ng loob ay humakbang na ito ng papaatras upang bumalik sa kanyang lolo. Pero nangilabot ito dahil sa madilim na sulok ng kakahuyan ay mayroon siyang naaaninagan. Hindi ito kumikilos. May lumitaw na kung anuman doon sa may tabi ng talahiban. Isang maliit na nilalang. Isang duwende. Isa itong lamang lupa na may maputlang kulay. Ilang segundo siyang nakipaglaban sa kanyang lagpas leeg na nerbiyos at nakakalunod na takot. Pero naglakas loob itong labanan ang gumagapang niyang kilabot at nagwika ito. Ika niya, sino ito at magpakilala ang nakikita nito. Ilang beses niyang sinubukang magsalita, subalit kahit anong sabihin nito ay nakatingin lamang daw sa kanya ang maliit na engkanto at nang manahimik ito
ay saka lamang daw nagsalita ang munting nilalang. Ika daw ay makinig siyang mabuti. At itinuro nito sa kanya ang mga sangkap na siyang kailangan para sa lunas na gamot ng lolo niya. Lalabis siyang nagtataka kung papaanong ito ay nasabi ng kaharap niya, pero hindi na niya ito inabala pa at nakilig na lamang siya. Ngunit parang nababasa ng nilalang ang nasa isipan niya, sapagkat ika nito, ang mga ibabahagi niya ay mga sangkap para matulungang muling guminhawa ang kalagayan ng lolo niya. Ito daw ay mabisang gamot na kailangang lakipan ng tiyaga at pagmamahal upang manumbalik ang kalusugan ng lolo nila. At ayon sa munting lamang lupa, pinabubungkal siya nito doon sa may di kalayuan ng likod bahay nila. Naikapan niya ay ano naman daw ang mayroon doon, samantalang matagal nang nakatiwangwang at tuyot ang kalupaan sa itinuturo ng kausap niya. Ngunit hindi ito tumutugon, hindi kumikibo sa mga sinabi nito. Bagkus, ibinahagi lamang ang mga susunod nitong mga gagawin. At laking gulat nga niya nang maghukay siya, dahil may natagpuan nga siyang isang kakaibang bagay. Hindi ito ginto o anumang anting-anting, ngunit ang bisa nito ay higit pa sa anumang agimat o mutya, at ito ay isang kasing laking palad na luyang pula. At ayon pa sa itinuro ng duwende, ay ang isang hindi kataasang puno, ang puno ng tuba-tuba. Na ika ng nilalang ay alam na ng lolo niya ang mga susunod na gagawin para sa mga ibinahagi niya. Napakamot ito dahil bukod sa ang lolo nito ay nasa malubhang kondisyon na at ang kalahating katawan ay mistulang patay na. Kasulukuyan pa itong dumaranas ng labis na pagkakamalilimutin, dala ng katandaan. Kaya papaano ba nito maaalala o maiisip ang lahat ng mga sinasabi ng nilalang? Pero pagbaling niya doon sa may nilalang, ito ay hindi na niya muling nakita pa. Pagkabalik, nanginginig na sinabi niyang lahat ito sa lolo niya, pati na ang pagtataka kung bakit hindi siya kinausap ng nakita niyang duwende. Na dahil nga may sakit na nga ito ng pagiging makakalilimutin ang lolo niya, ay napagalitan pa siya. Dahil, bakit at ano ba daw ang ginagawa nito doon sa may likod bahay, at baka makaapak pa daw ito ng mga hindi nakikita. Kung kaya ay muli niyang ipinaalala ang dahilan kung bakit ito tumungo at bunsod na din dahil sa utos niya. At nang lubos maalala ng lolo niya ay ika naman ito, ay ganon daw talaga kung bakit hindi siya kinikibo ng munting engkantong nakita nito. Dahil kung ano lamang daw ang inusal nito ay iyon lamang ang sasagutin ng lamang lupang nakausap nito. Kung kaya ay ipinakita na niya sa kanyang lolo ang mga bagay na siyang ipinakuha sa kanya. At dito, medyo nainis pa ang nakaratay na lolo niya, sapagkat ano naman daw ang gagawin niya sa mga dala niyang halaman at ikinalat pa sa kanyang higaan. Naikapan nito ay hindi daw ginagamit sa tinola ang luyang pula at huwag daw itong tanga. Kung kaya ay muli nitong ipinaalala dahil gumana na naman daw ang pagkamakakalimutin ng lolo niya. Na dito ay iniutos ng lolo niya ang dapat niyang mga gagawin. Ipinadikdik nito ang nakuha niyang luyang pula at ipinababalot ito sa may malapat na dahon ng tuba-tuba. Pahiran daw ito ng langis na may halong gaas ang malapad na dahon ng tuba-tuba, saka ipadaan sa may ningas ng kandila.
Pagaluin ng dinikdik na luyang pula sa may likido ng gaas, saka ikuskos, imasahe sa buong katawan niya, lalong-lalo na sa may parte ng mga kasukasuhan. Na matapos ipadaan sa apoy ng kandila ang dahon ng tuba-tuba, ay itapal naman ito sa kanyang buong katawan. Dahil ika daw ng matanda, ay mas mabisa pa daw ito sa anumang kemikal na nabibili sa may butika. Ang halamang galing sa kalikasan na may taglay na tunay na kagalingan. Nasa kanya naalala na oo nga, at isa nga daw itong mahusay na manghihilot sa kanilang lugar, ang kanyang lolo. Na kahit anong pilay o bali sa buto na dapat ay idinidirekta na sa may pagamutan, ay sa tuwing kanyang hinahaplos, ay agad gumagaling ang sumasangguni sa kanyang lolo. Pero ang lahat ay hindi nakakaligtas sa hiwaga ng makapangyarihang oras. Ang lahat ay tumatanda, nawawala ng lakas, at kumukupas. Napahanga ito sa kanyang lolo dahil ilang linggo lamang matapos ang patuloy na paghilot nga niya gamit ang mga sinabing halamang gamot ng nakausap nitong lamang lupa, ay kamangha-mangha na muli na nga itong nakakalakad ng maayos at bumalik sa dati niyang mga gawain. Pero tulad nga ng sinasabi ko, darating talaga tayo sa paniningil ng oras. Dahil sa panahong lumipas, tuluyan na ding na maalam ang lola niya, dala ng labis na katandaan. Labis na pagduluksa na sumunod naman ang kanyang ina, na ang katawan nito ay tuluyan na ding nanghina. Sinubukan nila itong ilapit sa pagamutan, pero dala ng kahirapan ay wala silang nagawa, kundi alagaan na lamang ito sa kanilang tahanan. Na isang gabi ay muli niyang naalala ang ginawa niya noon sa may lolo niya. Sinubukan niya muling tawagin ang duwendeng kanyang noon ay nakita. Muli niyang binalikan ang madilim na sulok ng malawak na bakuran at tinawag ang noon ay kanyang pinakiusapan, na hindi nga siya nabigo at nagpakita ito. Pero nagtataka ito at nakaramdam siya ng matinding kilabot, dahil tila yata mali ang lamang lupang inaasahan niyang sumulpot. Isang kahindik-hindik, maitim na ang muka ay mabagsik at nakalabas pa ang matulis na ngipin. Dito ay kahit nanginginig ay sinubukan niyang muling lumapit sa duwende upang humingi ito ng tulong. Pero hindi katulad ng nauna, ito ay galit kung magsalita. Na ilang beses pa siya nitong binato at sinabuyan ng mga buhangin sa kanyang muka. Na yun pala ay ayon dito sa duwending kaharap nito, ang kanyang lolo ay may malaki palang atraso. Na minsan na pala niya itong nakalaban at ibinalik ang isang binitawang kaparusahan, kaya gayon na lamang ang galit nito sa kanya na bakit ngayon ay inaabala pa siya. At nang ilahad niya ang kanyang pakay, ika naman ito ay bakit kailangan siya nitong tulungan. Na dito ay naisip niya ang kwento ng itim na lamang lupang ito, na utang na loob pa rin ng duwendeng itim ang ikalawang buhay niya sa kanyang lolo, na kung hindi dahil sa awa ng kanyang lolo ay malamang baka mas malaki pa ang galit niya kung hindi ito naging maluwag sa kanya. Kaya galit na galit ang lamang lupang sumang-ayon na yaman lang din daw ito na ang huling pagkakataon na magkakaharap sila ay pagbibigyan siya. At tulad din ng naunang duwende, may itinuro ito sa isang puno. Nasa pagpatak daw ng huling bilog ng buwan sa pagtila ng pagbuhos ng pinong ulan. Kunin daw nito ang nasa ilalim ng matandang puno.
ito daw ay kung makukuha niya ang sinasabi nito. Dahil sa may itaas na matandang puno ng balete ay may nakatirang kapre na siyang nagbabantay sa ipinapakuha ng duwende. Na may kaunting kaalaman naman siya kung papaanong malalansi ang isang kapre, kaya hindi na muna niya ito pinag-ukulan pa at nagtanong muli. Ika niya, ay ano ba ang kailangan niyang kunin sa ilalim ng matandang puno? Pero pinagtawanan lamang siya ng itim na duwende. Wari iniinsulto dahil hanggang doon na lamang ang sakop ng kanilang pag-uusap na ito, at saka ito ay biglang naglaho. Nasa pagsapit nga ng itinakdang gabi, ang lahat ay hindi naging madali. Dahil ika nga ng mga matatanda, para makipagkaibigan sa isang kapre, ay alayan ito ng alak at magpausok ng inihaw na isda sa ilalim ng puno sa gabi. Ngunit, parang sinasadya, ay biglang bumukos naman ang malakas na ulan. Kung kaya'y iniwan na lamang niya sa may tabi ng puno ang kalahating hilaw na isdang inihaw at alak na basi, na siyang paborito naman daw ng mga kapre. At eksakto, ika ng mga matatanda, na pagsimulang naamoy mo na ang masangsang nitong tabako, kasunod ay ang paglitaw naman nito. Pero bago pa man lumabas ang malaking engkanto, ay mabilis na niyang nahugot ang isang bagay na sinasabing kukunin niya sa ilalim ng puno. At sa kanyang pagtakbo, nang pagmasdan niya kung ano ba ang nakuha nito, na dito ay napakamot siya ng ulo. Dahil ang nakuha lamang niya ay isa pa lang, kapiraso ng munting kahoy. Kung kaya, humingi ito ng tulong sa kanyang mga kilalang mga matatandang manggagamot na laking gulat nila kung ito nga ba ay totoo. Nabigla naman siyang nagtataka. Dahil nang ipakita na niya ang kapirasong kahoy na nakuha niya, ito ay parang naging uling na. Nahiwagaan ito dahil nung makita niya ito ay parang bagong tabas na kamoteng kahoy nga lang daw ang itsura ng kahoy. Pero ngayon, bakit ay biglang nagbago ang itsura nito? Pero ika naman ng mga kausap nitong mga albularyo kung ito daw ba ay nais niyang ibenta at sila na ang bibili nito sa kanya sa kahit anong nais niyang halaga. Dito ay nahiwagaan siya. Dahil kung ganito kainteresado ang mga albularyong ito, ay ibig sabihin lamang talagang may kakaibang bisa ang hawak niyang kahoy. Ang kapirasong kahoy mula sa ilalim ng matandang puno. Na hindi naman na daw nabigla ang mga matatandang manggagamot dahil sa pagbabago ng kahoy, dahil inaasahan na nila ang kakaiba, ang mahiwagang pagbabago ng hawak nito. Gayunpaman ay kanilang itinuro ang mga dapat na gawin nito. Na ang kapirasong kahoy ay muli daw nitong ulingin at katasin sa kaipainom sa nanay nito upang siya'y gumaling. At tila totoo nga, dahil makalipas lamang ang ilang araw ay guminhawa na ang pakiramdam ng kanyang ina. Muli itong nabuhayan na pati ang dating maputlang muka ay ngayon ay nakulayan. Nasa paglipas ng mga panahon, nagkaroon na din ito ng sariling pamilya. Normal na buhay. Mayroon na din siyang pwesto sa may palengke na ang tinda ay isda at karne. Pero isang araw, biglang itinakbo daw sa ospital ang anak nito. Namumutla at hindi makahinga. Naika ng mga nakausap niyang espesyalista ay baka may komplikasyon na ito sa may dugo o sa puso, at tuwing ganito
ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Ngunit wala silang ganitong kalaking pera. Wala. Hindi pa sapat ang kanilang kinikita at kung ibebenta lahat nila ay kukulangin pa. Na dito, tila ang lahat ng pag-asang gumaling ang anak niya ay wari nakasalalay na lamang sa isang himala. Kaya isang gabi, dala ng desperasyon, muli naalala niya ang tungkol sa mga duwende na nakausap niya noon. Hinanap niya ang itinabi nitong libreta ng lolo niya. Wala na siyang naiisip na iba pang paraan. Kailangan niya muli itong subukan. At nang kanyang usalin ang laman ng libreta, ay nabigo siya. Walang nagpapakita. Wala. Ngunit alang-alang sa kanyang mahal na anak ay ilang beses pa rin niyang sinubukan. Nasa huli, naalala niya na parang may mali sa mga sinasabi niya. At nang ulitin nga niya ay nabigla siya sa isang nilalang na siyang nagpakita. Hindi ito ang dating duwending puti o maputla. Hindi din ito ang isang duwending itim na galit sa kanya, kundi pula. Isang duwending pula na ikapa ng mga matatanda. Labis itong mag-iingat na hindi man ito ang itim, ay mas tuso pa rin ang lamang lupang ito kesa sa dalawa. Dahil ika mismo ng duwende, hindi siya basta-basta lamang malalapitan. Ang kanyang pagtulong ay may katumbas ng garantiya o kapalit na kailangan. Sapagkat ayon sa mga matatanda, ang mga duwending pula, sila daw ay mga likas na mangangalakal. Sila ang mga nilalang na salarin na mahilig kumuha ng ating mga nawawalang gamit. Mahilig sila mag-impok ng mga makahalagang bagay tulad ng mga kristal, diamante at ginto. Sila ang pinaka-nilalapitan ng mga tao pagdating sa swerte at hinihingan ng kaalaman tungkol sa mga nakatagong kayamanan. Kaya ika ng lamang lupang ito, magbigay muna ito ng maaaring kapalit bago siya ay matulungan. Na dito ay kanyang sinabi na kaya nga siya ay sa tulad niya'y lumalapit ay dahil wala na itong iba pang alam na malalapitan o paraan ng kaperahan. Dahil dito, mas tila natuwa ang tusong duwende sapagkat noon daw ay minsan na din siyang naisahan ng lolo nito nang humingi ito sa kanya ng tulong na kung kaya sa pagkakataong ito ay nais niyang makabawi sa taong ito. At ikapa ng lamang lupa, tutulungan niya ang lalaki, ngunit may kapalit. At sabi ng duwende, kunin daw nito ang gintong ngipin ng kanyang lolo at ialay ito sa kanyang pagdating. Pero natawa ito dahil papaano niyang nasabing may gintong ngipin ang kanyang lolo, samantalang sa pagkakatanda niya, ito ay nabungi na ng todo. Baka naman daw ay dilaw ng ngipin lamang ang tinutukoy ng duwending ito. Pero laking gulat niya nang hukayin nga nito ang libingan ng lolo niya. Ay totoo nga, may gintong ngipin ito na di lamang iisa, kundi dalawa pa. Nasa muli nilang pagkikita ay totoong tuso talaga ang duwending pula. Dahil tila ginisa siya nito sa sarili niyang mantika, sapagkat ang ipinakuha nitong gintong ngipin pala ay ito din mismo ang gagamitin niya para sa lahat ng gastusing ospital ng anak niya. Ngunit sa pagkakataon na ito ay may hindi sinasabi sa libreta ng lolo niya. Ayon sa duwending pula, na sa huling pagkakataon sa pagtawag sa kanila ay may kapalit. Kailangang may pumalit
sa kanilang kasunduan. Natulad sa lolo niya noon na nanggagamot, ay minsan din itong nakipagkasundo sa may nilalang at hindi ito maaaring mapuputol hanggat nabubuhay ang inuusal na salita. Mananatili ang kasunduan nila. Pero ito mismo ang ikinagagalit ng duwendeng pula dahil tila kinalimutan na ang kanilang kasunduan ng lolo niya. Ngunit ika naman niya sa kausap na lamang lupa ay ayos lamang hanggang ilang linggo o buwan ba ang kanilang magiging usapan, na dito siya'y walang tigil na pinagtawanan lamang ng munting nilalang. Dahil habang buhay ang kalakip ng kanilang kasunduan na kung nais niyang tuluyang gumaling ang anak ay sundin ang kanilang marangal na usapan, na dito ay naisip niya ang lahat na kung para lamang sa paggaling ng kanyang anak ay makakatulong pa siya, ay hindi ito isang bilanggong kasunduan. Hindi ito mabigat na pagpasan ng krus. Pagkus, isa itong natatanging tulong na hindi lamang para sa kanya, kundi pati na din sa kanyang kapwa. Dito ay natuwa sa kanya ang duwende dahil mukhang hindi ito katulad ng mga ninuno niya at tutupad siya na hanggang sa huling hininga ng aking lolo ay tanging pagtulong sa kapwa ang kanyang ginawa. Ika daw ay ginagabayan ito ng mga duwende sa kanyang bawat panggagamot dahil kahit uugod-ugod na ito at sinusundo na lamang kung may nais magpahilot, ay may kakaiba itong hiwagang dulot. Subalit, isang araw, matapos daw nitong manghilot sa isang bata na ilang linggo nang inaapoy ng mataas na lagnat, pagka-uwi niya sa kanilang tahanan, ay naupo ito sa kanyang paboritong duyan. Doon siya ay nahimbing at tuluyan na itong namaalam. Oy mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwentong ito, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, ay pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahaba pang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, isilipin lamang ang ating kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.